Dominant Protector. Credit to the author. 2,511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumingin si Kitty sa likod ng lalaki habang lumalayo ito, at napuno siya ng kalungkutan at panghihinayang. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nabigo siya. Sa huli, nabigo pa rin siya. Kung hindi niya makuha ang dugo ng isang elemento ng lupa na may ranggo sa langit na espiritual na hayop, ano ang mangyayari sa maliit na ikasyam? Lumabas si Terence mula sa inner room sa likod ng auction house, at nakita mula sa malayo ang pag-uusap ni Kitty at ng Sky Class Practitioner. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak nang makita niya si Kitty na nakalupasay sa lupa at umiiyak. Ang babaeng ito ay isang mamamatay, bakit ang kanyang puso ay napakarupok? Paano siya tatakbo para tuparin ang ganitong misyon? Umiling si Terence, mabilis na naglakad papunta kay Kitty. Nakarinig si Kitty ng mga yabag at itinaas ang kanyang ulo, ito ay si Terence. She pouted and lowered her head again, lalo pang umiyak. Napakasama talaga ng taong ito. Ngayon, tumakbo siya para panoorin ang saya, di ba? Nasa iyo pa rin ang asul na kristal. Tanong ni Terence. Narinig ni Terence ang pag-uusap ni Kitty at ng Sky Class, at interesado siya sa asul na kristal. Anong kinalaman niyan sa'yo? Don't tell me kukunin mo ang glow crystal ko. Mabuti kung walang sasabihin si Terence, ngunit naisip ni Kitty na kukunin niya muli ang mga gamit niya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Itinaas niya ang ulo niya at sinaman siya ng tingin. Huwag mong isipin na mabubuli mo ako dahil lang sa malakas ka. Teka. Hintayin mong bumalik ang tatay ko. Siguradong hindi kanya bibitawan. Paf! Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak sa sinabi ni Kitty. Nagsisimula na ba siyang ipaglaban ang kanyang ama ngayon? Anong tinatawa-tawa mo? Sabihin ko sa'yo, napakamakapangyarihan ng tatay ko. Kahit na ang disipulo niya ay matatalo ka ng kalahating kamatayan. Babala ni Kitty, mas nagalit sa pagtawa ni Terence. Walang magawang umiling si Terence habang inilalabas niya ang bote ng earth element na dugo mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay ni Kitty. Ito ay. Napatingin si Kitty sa bote sa kanyang kamay na hindi makapaniwala, ng laki ang mga mata niya habang nakataas ang ulo sa gulat. Ikaw. Sa hinaharap, huwag palaging gumawa ng mga bagay tulad ng pagbabalik ng kabaitan na may kawalan ng utang na loob. Tinapik ni Terence ang ulo ni Kitty, mukhang wala lang sinabi ko sa iyo ang kwento ni Mr. Gordon. Wala ka lang magandang memorya. Hindi lahat ay kasing bait ko. Tumigil si Kitty, medyo kakaiba ang mukha niya habang nakataas ang ulo, baka sa mga mata niya ang pagkalito. What do you mean? May isang tulala na nagligtas sa isang sugatang babae sa daan. Masyadong maraming dugo ang nawala sa dalaga at muntik nang mamatay. Tapos, iniligtas ng tulala ang babae, pero gusto siyang patayin ng batang babae dahil nakita ng tulala ang katawan niya. Meron ding tulala. Ang Ice Palace ay nagtest at nakilala muli ang babaeng iyon. Ang mga kayamanan ng batang babae ay ninakaw, at tinulungan siya ng tulala na makahanap ng higit pa, na tinulungan siyang tapusin ang kanyang misyon, ngunit pagkatapos ng ilang oras, nanakaw muli ng batang babae ang kanyang asul na kristal. Sinabi ni Terence sa kanya ang lahat ng nakita niya kay Kitty. Yoy, ikaw. Ikaw yun, Terence. Ang gulat na ekspresyon ni Kitty ay naging mas kawili-wili pagkatapos marinig ang mga salita. Sinulat niya si Terence, walang imek. Halo-halo ang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na ang taong ito ang magiging kanyang tagapagligtas. Sige, umuwi ka ng maaga. This is my phone number. If you have any news about the blue crystal, call me. Inabot ni Terence ang isang papel kay Kitty. Syempre, pwede kang maghiganti sa akin, pero hindi ngayon. Umalis ka na sa lalong madaling panahon. May naghahanap ng gulo sa akin. Arg! May nakahanap ba ng gulo sa'yo? Importante ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi malay na tanong ni Kitty. Ang taong nasa harap niya ay si Terence, at ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi mahahalata na nagpabago rin sa kanyang puso.
Ang biglaang pagbabago ni Kitty ay lalong nawala ng imik kay Terence, biglang nag-alala ang babaeng ito sa kanya. Wala lang, basta mag-iingat ka. Napailing si Terence sabay ngiti. Oh. Nagsisimula ng mag-alala si Kitty, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang galit niya kay Terence ay nawala lahat. May nararamdaman na ba siya para sa kanya ngayon? Imposible naman yun, di ba? She liked Big Brother Small One very much, kaya paano siya magkakagusto sa iba? Ito ay imposible, ganap na imposible. Tama, tiyak na binigyan niya ako ng dugo ng isang Earth-type Heaven rank spirit beast. Binitawan ko na siya at pinakitunguhan ko siya ng mas mabuti dahil makakatipid ito ng maliit na ikasyam. Ganun dapat. Aalis na ako. Hindi na nagtagal si Terence, dahil napagtanto niyang parang may problema rin si Jepoy. Ang gulo na ito ay nagmula sa Hidden House. Ikaw si Gordon, na mayabang na itinuturo sina Jepoy at Akira, sino ang taong iyon na nakaupo sa iyo ngayon lang? Don't tell me hindi kayo magkakilala. Sabihin mo, at sa kanya lang ako mahihirapan. Wala akong gagawin sa'yo. Tama ka, hindi talaga namin siya kilala. Kanina pa kasama ni Jepoy si Terence, at nagbago ang ugali niya. Hindi na siya ang maingat na Jepoy mula sa mahinang tagumpahayhan. Kahit na ang Hidden House Han ay hindi maikukumpara sa Hidden House na ikaw, hanggat si Terence ay nasa gilid ng Hidden House Han, ang Hidden House ay hindi ka maglalakas loob na gumawa ng anuman sa Hidden House Han. Bastos ka. Galit na galit ka, Gordon. Hindi niya akalain na ang kaharap niya ay napakataklas at naglakas loob na pabulaanan ang kanyang mga sinabi, kilala mo ba kung sino ako? I know. Di ba Gawyo ang tawag mo? Ilang beses nang ang sinabi ni Mr. Lo na galing ka sa Hidden Yu family. Walang pakialam na sabi ni Jepoy. Dahil alam mong galing ako sa tagong pamilya mo, bakit mo pa ako kinakalaban? Galit na sabi ni Gordon. Kaya paano kung tama ako? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi kita kapareha. Para sa isang kanang kamay na marunong lamang magpino ng mga table tasks, natural na madaling talunin si Jepoy. Sino ka? Ikaw Gordon ay nabigla at nagalit. Sige, hindi mo ba ako hinahanap? Anong tawag mo? Hindi ako tumakas, pumunta lang ako para kunin ang purong dilaw na jade. Mahinang sabi ni Terence habang tinatapik ang balikat niya. Galit pa rin si Gordon, ngunit ang biglaang pagtapik ni Terence sa kanyang likuran ay nagpagulat sa kanya. Hinanap niya sina Jepoy at Akira dahil natatakot siyang tumakas si Terence, ngunit ngayong nakabalik na si Terence, hindi na niya kailangan pang hanapin ang iba. Nilinggan niya si Terence, bakit mo ako kinunan ng litrato? Kilala mo ba kung sino ako? 2,512. May amnesia ka ba? Sinabi niya lang sa'yo na ikaw ang pinuno ng Hidden House mo, at nakalimutan mo na. Sa IQ mo, huwag kang tatakbo sa kalye at maligaw ka ulit. Panunuya ni Terence. Anak, sino ba naman ang hindi marunong magsalita ng mabilis? Ngayon isa lang ang gusto kong itanong sayo. Ang tagong bahay namin ay determinado kang makuha ang purong yellow jade na iyon. Ibibigay mo ba o hindi? Tanong ni Gordon. Kung gugustuhin ko, ngayon ko lang binigay sayo. Sige, kung iyon ang dahilan kung bakit ka nandito, maaari kang umalis, sabi ni Terence. Good, very good. Tatandaan kita. Ikaw Gordon ay tumango at tumawa sa halip na magalit, gusto kong makita kung gaano katagal ang purong dilaw na jade na ito ay maaaring itago sa iyong mga kamay. Dahil doon, tumalikod siya at umalis nang hindi naghihintay ng tugon ni Terence, na wala sa paningin ni Terence. Alam ni Terence na si Gordon ay hindi talaga aalis ng ganon lang malamang ay hinahanap niya ang kanyang lolo para makaisip ng paraan para makitungo sa kanya. Ipinasa ni Terence ang kaso kay Akira at sinabing, para sa iyo ito. Ah, para sa akin. Natigilan si Akira. Okay. Bumaba ka muna ni Jepoy sa bundok at hintayin mo ako sa parking lot sa paanan ng bundok. Inutusan ni Terence si Akira at Jepoy. Maraming tao sa parking lot sa paanan ng bundok, kaya medyo ligtas doon. Hanggat hindi sila nagpasimula ng isang pag-uusap sa mga estranghero, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jepoy. Pagkatapos, may naisip siya at sinabing, Boss, ang tamang disk ay matangkad. Huwag kang mag-alala.
Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Ayaw niyang mag-alala sina Jepoy at Akira. Kahit na sabihin niya sa kanila ang totoo, hindi sila makatutulong ng malaki sa kanilang lakas, kaya't si Terence ay maaari ring ako mismo ang kumuha ng responsibilidad. Sa totoo lang, hindi natatakot si Terence sa mga kaaway mula sa hidden house mo. Ang kinatatakutan niya ay ang vice-presidente. Ang lalaki ay Sky Class early phase peak, at mukhang mas malakas siya kaysa sa karaniwang Sky Class. Hindi sigurado si Terence kung kaya niya siyang ipaglaban pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Terence ay mahusay para sa mga sneak attack, ngunit wala siyang kalamangan sa isang tunay na laban. Sige, aalis na kami. Tumango si Jepoy. Kung gayon, mag-ingat. Tumingin si Akira kay Terence na nag-aalala. Biglang, matapang siyang yumuko at hinalikan si Terence sa labi. Nanlamig si Terence. Napabuntong hininga siya dahil sa biglaang pagkilos ni Akira. Bagamat pareho silang nakamaskara at walang pisikal na pakikipag-ugnay, hindi pa naramdaman ni Terence ang kanyang puso na parang electric current. Sa sandaling ito, napagtanto ni Terence na si Akira ay nakakuha ng malaking lugar sa kanyang puso. Hihintayin kita. Matapang si Akira, ngunit hindi niya naiwasang pumunta sa harap ng Jepoy. Nakapagtataka na nagagawa niya ito. Sapat na iyon para ipakita kung gaano niya kagusto ang lalaking magnanakaw. Matapos halikan si Terence, mabilis siyang lumayo, puno ng hiya ang kanyang mga mata. Oo, gagawin ko. Seryosong sabi ni Terence. Hindi masyadong malayo, medyo malayo ang nilakad ni Kitty, ngunit pinapansin pa rin niya si Terence, hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makitang hinalikan siya ni Akira ay hindi siya komportable nang walang dahilan. Gaano kawalan Gia, ang pagkukusa na humalik sa isang lalaki, ito ay masyadong nakakahiya. Masyadong nakatutok si Kitty sa pagbulyaw kay Akira kaya hindi niya napansin ang daan sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa huli, natapakan niya ang isang bato at muntik nang mahulog. Nang makitang nagtataka ang lahat na nakatingin sa kanya, napabuntong hininga si Kitty at mabilis na umalis. Gaano dapat katanga ang isang magsasaka para madapa at madapa? Pinanood ni Terence si Jepoy at Akira na umalis sa practitioner's market at pumunta sa parking lot sa hindi kalayuan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang lumingon siya sa ibang direksyon. Ang direksyong ito ay hindi ang City Square ng Cultivator, at hindi rin ang direksyon na umalis. Ito ay isa pang landas sa bundok. Ang kalsadang ito ay malinaw na hindi isang regular na kalsada, ngunit isang masungit, natural na nabuo na maliit na landas. Napakahirap maglakad, at nagkataong nasa kabilang direksyon ito ng Cultivator Market. Sa liwasan ng lungsod ng magsasaka, sa isang patio, nakaupo doon ang pangalawang pangulo ng Heaven Class, at ang isa ay ang kanyang nakakabigong disipulo, ang lalaking payat. Master, hahayaan na lang ba natin ang batang iyon? Hindi lang sa kanya ang asul na kristal, kundi mayroon din siyang purong dilaw na jade. Nag-aalalang sabi ng payat na matanda. Huwag kang maiinip, ngumiti ang vice-presidente at ikinaway ang kamay sa payat na lalaki, imposibleng umalis siya. Saan kaya siya pupunta? Huwag kang mag-alala, pinagmamasdan siya ng may spy. Hindi lang siya umalis, umakyat din siya sa isa pang kalsada sa bundok. Hindi ko alam kung ano ang alam niya o sinasadya niya. Aakyat sa bundok. Hindi ba't iyon ang taniman ng halamang gamot ng ating Cultivator Trade Association? Aakyat siya. Biglang nagbago ang mukha ng lalaking payat. Kaya nga hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa taas, pero huwag kang mag-alala, the Vice President said. Kahit wala tayong ginagawa, may ibang gagawa para sa atin. Master, you mean? Maingat na tanong ng payat na lalaki. Na-offend niya ang Hidden You family, makakabalik pa kaya siya nang ligtas. Desidido ang Hidden House mo na makuha iyon. Wala nang saysay na bawiin pa natin. Bagamat 200 milyon ang nabili nito sa pagkakataong ito, baka hindi na ito magkapareho ng presyo sa susunod. 10-10 milyon ang pinakamaraming halaga. Hindi na natin kailangang saktan ang hidden house mo para sa bagay na ito ang Arna Crystal. Sabi ng vice-presidente. Oh, Master means to let the Hidden You family make the first move. The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind. We'll wait for them to fight enough before making a move. Naunawaan ng lalaking payat ang kahulugan ng kanyang amo. Tama, yan.
Tumango ang ranggo ng langit na Vice-Presidente. Pero, Earth-class mid-phase peak lang ang batang yan, kailangan pa bang gawin to? Kung sama-sama tayong aatake kasama ang nakatagong pamilya mo, baka mas marami tayong makukuhang benepisyo. Naguguluhang tanong ng payat na lalaki. Earth-class mid-phase peak. Dahil maliit lang siya, paano niya binugbog ang kuya at pangalawang kapatid mo hanggang sa sila ay baldado at muntik nang mamatay? Ngumisi ang Vice-Presidente, hindi ba kailangan mong gamitin ang utak mo para mag-isip? Iyon ay. Sa wakas ay naalala ng lalaking payat kung bakit sila naghahanap ng gulo kay Terence. Nagsimula siyang pagpawisan. Oo, isang Earth-class mid-phase peak, paano niya napatay ang isang Earth-class late-phase peak ng ganoon kadali? Maaaring makalaban ni Terence ang isang tao na mas mataas sa kanyang antas, o itinatago niya ang kanyang lakas pagkatapos ng lahat, kahit na ang Sky-class early phase ay hindi makakapatay ng Earth-class late-phase peak sa isang galaw, ito ay hindi ka panipaniwala. 2,513. Let's go. It's almost time. Dapat nakamove on na rin ang Hidden You family. We're ready to go. Sabi ng Heaven Rank Vice Guild Leader habang tumatayo. Tama si Vice President. Nang bumalik si Gordon sa silid ng hotel at sinabi sa Shortmaster ang lahat ng nangyari, galit na galit ang Shortmaster. Ang purong dilaw na jade na ito ay isang bagay ng matandang lalaki na personal mong iniutos na kunin. Ngayong naaga na ito, natural na hindi niya ito pakakawalan. Lalo na pagkatapos pinalaki ni Gordon kung gaano ka-arrogant si Terence at kung paanong hindi ka man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ang hidden house, lalo nitong ikinagalit si Shorty, at kinasuhan niya si Gordon. Anak, magaling kang pumili ng ruta. Naabutan ni Gordon si Terence at malamig na tumawa habang nakatingin sa likod ni Terence, huwag mong isipin na hindi ka namin mahahanap dahil lang nasa bundok ka. Nasabi ko na dati, gusto kong makita kung hanggang kailan may tatago sa mga kamay mo ang purong dilaw na jade. Talagang wala sa inaasahan ng matangkad at pandak na lalaki ang landas ni Terence, ngunit sa ilang, maingat na tao, ng asosasyong pangkalakalan ng practitioner na gumagabay sa kanila, nahanap nila ito ng napakabagal. Kung tutuusin, ang vice-chairman ang gumamit sa kanila bilang mga pawn para subukan ang tubig. Kung kaya ni Terence na pumatay ng isang Earth-class late-phase peak ng ganoon kadali, kung gayon ang kanyang tunay na lakas ay kailangang nasa unang bahagi ng Sky-class. Kung iyon ang kaso, hahayaan niya ang isang Sky-class early phase na subukan ito at makita kung gaano kalakas si Terence. Malamig na ngumiti si Terence at lumingon, nakatingin sa matangkad at pandak na lalaki na may kalahating ngiti, mahinahon ang tono, alam mo ba kung bakit ito ang pinili ko? Simple lang, di ba? Dahil natatakot kang susundan ka namin para agawin ang purong dilaw na jade, gusto mong tumakas, kaya sinadya mong pumunta sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, hindi ka makakapagtago kahit anong pilit mo. Pagmamalaki ni Gordon. Mali, mahinang sabi ni Terence. Mali. Walang tao dito, kaya hindi mo na kailangan pang itago ang kaawa-awang tingin mo sa sarili mo. Nakatakas na ang kasama mong babae, haha, kaya hindi mo na kailangan pang magpanggap. Ngumisi ka, Gordon. I chose this place kasi walang masyadong tao dito. Okay lang kahit ilantad ko ang identity ko. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay, talagang mga tanga ang nakatagong mga kapamilya mo. Ganito ka, pati si Panho. Ikaw. Ang bilis mong magsalita. Nasa bingit ka na ng kamatayan tapos ang tigas pa ng ulo mo. Ngumuso ang pandak at sinabing, gusto mo pa bang ilantad ang iyong pagkakakilanlan? Anong pagkakakilanlan mayroon ka na maaaring malantad? Hoy, short rubber? Medyo mabilis kang gumaling, no? Mukhang hindi ako masyadong gumamit ng lakas sa hampas ng palad na yon. Ang bilis mo na namang humarap sa akin. Malamig na sabi ni Terence habang itinoon ang atensyon sa Shorty. Natigilan ng maikling eksperto, at bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Ikaw ay. Kaya nga sabi ko ang nakatagong mga kapamilya mo ay puro tanga. Nagmamadali ka ng apo mo na habulin ako hanggang mamatay. Mapaglarong tiningnan ni Terence ang Shorty. Brat, sinong sinasabi mong naghahanap ng kamatayan? Si Gordon ay hindi kilala kung sino si Terence at hindi alam kung ano ang nangyayari, siya ay sumabog nang tawagin siya ni Terence ng ganoon.
Gayunpaman, bago pa matapos ni Gordon ang kanyang pangungusap, sinampal siya ng malakas sa mukha ng shorty expert. Bata, tumahimik ka. Ah, lolo. Ako. Hindi alam ni Gordon ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang sinampal ng lolo niya kaya agad siyang nakaramdam ng mali. What? What happened to me? Hehe, si Mr. Linford, nagbibiro lang ako. Pinagpapawisan ang mga kamay ng pandak. Siya ay isang sky class, at siya ay malakas, ngunit malalaman din niya kung sino ang mas malakas. Ang duo na ito ay mas masahol pa kaysa sa may matangkad kung madali silang mailabas ni Terence, magiging isang piraso ng cake na ilabas niya sila ngayon. Sa makatuwid, pagkatapos na malinaw na makita ang sitwasyon, ang maikling eksperto ay tiyak na sumuko. Joke! Dinala mo dito ang apo mo para lang magbiro sa akin. Pinandilatan ni Terence ang shorty, wala kang sakit, tama? Oh, I'm not. Ang pakay ko talaga ay mag-alala na baka malagay ka sa panganib na bitbitin mo ang isang bagay na kasing halaga ng purong dilaw na jade. Paano kung manakawin ka sa daan? Nag-volunteer kami ng apo ko na maging bodyguard. Tama na yan. Sabi ng maikling eksperto. Oh, nandito ka para maging bodyguard. Sige, magtago muna kayo. May darating. Sabi ni Terence, winawagayway ang kanyang kamay. Someone's here. Kung ganoon ay aalis muna kami. Mabilis na sabi ng maikling master. Aren't you my bodyguards? Bakit siya umalis? You're not here to be bodyguards. Tumingin si Terence sa shorty at sinabi. Ito. Siyempre nandito tayo para maging bodyguard. Mabilis na sinabi ng shorty na tatakot siyang papatayin siya ni Terence kapag ginawa niya iyon, kaya pinilit niyang maging bodyguard. Since you're here to be my bodyguards, that's good. Magtago muna kayo, though you'll be waiting for my summons to protect me. Utos ni Terence. Ito. Oo. Walang magawang tumango ang shorty master at hinaila si Gordon para magtago sa likod ng malaking bato sa hindi kalayuan. Hindi siya nang ahas na tumakbo, natatakot na ito ay isang bitag na itinakda ni Terence. Kung tatakbo sila, mabilis silang papatayin ni Terence. Lolo, bakit Mr. Linford ang tawag mo sa kanya? Sino siya? Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Gordon habang nagtatago sa likod ng boulder. Sino siya? Kung paano nasugatan ang iyong lolo, kung paano namatay ang iyong lolo Garrison, siya iyon. Pinandilatan ng pandak ang apo at mabangis na sinabi, muntik kaming mapatay ngayon dahil sa iyo. Ang batang ito ay sobrang brutal at marahas. Isa lang siyang violent maniac. Last time, noong magnanakaw kami ng lolo Garrison mo, walang sabing inatake niya kami. Ngayon, baka maganda ang mood niya pagkatapos magbid para sa purong dilaw na jade, kaya hinayaan niya kami. Ah! Siya! Namula ang mukha ni Gordon habang siya ay pawisan ng malamig. Ito pala ang halimaw na ito. Walang takot niyang sinubukang kumilos ng matigas sa harap niya at nililigawan si kamatayan. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Sige, stop talking, parang may darating talaga. Nagulat si Shorty. Siya ay isang sky class master, ngunit naramdaman ni Terence ang presensya sa kanyang harapan. Anong antas si Terence? Sa totoo lang, nag-overthink siya. Natakot siya kay Terence noon at hindi niya tiningnan ng mabuti ang paligid. Sa kabilang banda, alam ni Terence na darating din ang vice-presidente ng Sky Class, kaya mas maingat siya kaysa sa Shorty. Dinala ng vice-presidente ang payat na lalaki sa tabi ni Terence, at nakita siyang nakatayo doon mag-isa. 2,514. Dahil sa sitwasyong ito, huminto siya ano ang ginagawa nitong si Terence. At hindi ba ang nakatagong pamilya mo ay dumating upang humanap ng gulo sa kanya? Teka, partikular kung sinabi sa mga pinagkakatiwalaang alagad ng law enforcement hall na hindi sinasadyang gabayan ang hidden house na iyong mga tao kapag hinahanap nila si Terence, para mahanap nila si Terence ng maayos, ngunit nasaan ang taong ito? Hello, Vice President. Subordinate mo ba itong lalaking payat?
Bahagyang nagulat si Terence nang makita ang lalaking payat inaasahan niya na babalik ang vice chairman para sa paghihiganti para sa dalawang gwardya, ngunit hindi niya akalain na ang payat na lalaking ito ang magiging dahilan. Hindi nakakapagtaka. Sa wakas ay naunawaan ni Terence matapos makita ang payat na lalaki. Ang dalawang gwardya ay talagang nakatayo para sa payat na lalaki, sila ay hindi sapat na malakas. Na-curious si Terence noong una ano ang mali sa dalawang gwardya. Siya ay isang Earth class mid-phase peak, pagkatapos ng lahat, bakit kailangan nilang kunin siya? Dahil nakita mo na ako dito, hindi ko na kailangan pang magtago. Tama, disipulo ko siya. Ninakaw mo ang kanyang asul na kristal at napilayan ang dalawa kong alagad. Paano mo aayusin ang score na ito? Ang vice-presidente ay malamig na tumingin kay Terence, na para bang siya ay isang patay na tao. Paano? Kailangan pa ba nating ayusin ang score na ito? Ngumiti si Terence, ikaw ay isang payat na alagad na naunang nambuli sa iba. Tinutulungan ko lang sila. Kung tungkol sa dalawang disipulong kasunod mo, sino ang dapat mong sisihin sa kanilang sariling lakas na napilayan? Oh, tama ka. Kung gayon maiintindihan ko ba ito bilang, ngayong napatay na kita, hindi ka sapat, kaya sino ang masisisi mo? Ang Heaven Rank Vice Guild Leader ay malinaw na hindi makatwiran, ngunit ang kanyang mga salita ay sobrang natural. Siyempre, maiisip mo yan. Pero, mahinang sabi ni Terence, sa tingin mo ba naghintay ako dito para lang maghintay sa kamatayan? Tapos ikaw. Nagulat ang vice-presidente. To be honest, curious din siya. Bakit nakatayo doon si Terence nang walang dahilan? Bakit hindi siya nagtago? At saka, saan napunta ang mga tao ng Hidden New Family? Mga bodyguard, lumabas na kayo para magtrabaho. May nangaapi sa taong pinuprotektahan ninyo. Lumingon si Terence sa Shorty at Gordon, na nagtatago sa likod ng boulder. Ubo-ubo. Ang dalubhasa ng Shorty ay walang pagpipilian kundi ilabas ka ni Gordon. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang pangit, ngunit siya ay walang magawa. Nasa dilema siya. Wala siyang choice kundi lumabas, pero kapag nakalabas na siya, haharapin niya ang Vice Guild Leader ng Heaven Rank. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Third kapatid sa kanan, bakit ka nandito? Gulat na napatingin ang vice-presidente sa dalawang nakatagong bahay. Nagulat siya paano naging bodyguard ni Terence ang dalawang ito. Tama, kami ang mga bodyguard ng maginoong ito. Walang magawa ang maikling eksperto, pinuprotektahan na namin ngayon ang kaligtasan ng ginoong ito. Vice President, anong problema? Malinaw ang mga salita ng Shorty na pilitan siyang gawin ito, at kung gusto ni Terence ng gulo, gayon na lang. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon din. Sumimangot ang ranggo ng langit na vice-presidente, hindi niya maisip ang katotohanan. Ikatlong kapatid sa kanan, ano ang ibig mong sabihin dito? Nakuha mo ba ang iyong purong dilaw na jade? Purong yellow jade. Ayaw na namin, we're just trying to protect this gentleman's pure yellow jade from being stolen by others. Sabi ng maikling eksperto. Ikaw. Napagtanto ng Sky Class Vice President na may mali siya ang Sky Class Early Phase Peak, at pangatlo ikaw ay Early Phase Sky Class, ngunit maliit lang ang pagkakaiba ng dalawa. Hindi makatotohanan para sa vice-presidente na ganap na sugpuin ang pangatlo sa iyo, wala siyang kapangyarihan na gawin iyon, huwag mag-isa na patayin siya. Kung talagang nag-away ang dalawa, madaling matukoy kung sino ang mananalo. Ang panghuling victor ay tiyak na magiging Heaven Rank Vice Guild Leader, ngunit kailangan niyang maglagay ng maraming pagsisikap. Baka masugitan pa siya, at hindi iyon ang gusto niyang makita. I'm sorry. Walang magawa ang pandak na lalaki. Lolo, bakit hindi natin itambal ang vice-presidente? Hindi pa ba sapat iyon para talunin ang batang iyon? Ikaw Gordon ay ayaw tanggapin ito at biglang nagsalita. Gusto niyang ipaalala sa kanyang lolo na may dalawang Sky Class Master sa kanyang tabi, at hindi niya kailangang matakot kay Terence. Gusto rin niyang ipaalala sa Vice Chairman na wala siyang choice, at gusto niyang kausapin ng Vice Chairman ang kanyang lolo.
Gaya ng inaasahan, nagliwanag ang mga mata ng Sky Class Vice President sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagbago ang panig ng bahay mo sa huling minuto. Kaya nga dahil hindi nila kayang talunin si Terence pero, kahit na ang Sky Class Early Phase ay hindi tugma para sa Earth Class Mid Phase Peak. Totoo ba ito? Hindi ba't masyadong baliw ang mundong ito? Natigilan ang ekspresyon ng Shorty, hindi niya naisip na makipagtambol sa Sky Class Vice President, ngunit masyadong mapanganib iyon. Paano kung hindi pa rin nila matalo si Terence? Hindi siya kasing tangkad niya. Kahit anong mangyari, hindi niya naranasan ang nangyari noong araw na iyon. Gayunpaman, ang maikling eksperto ay tunay na dumanas ng hampas ng palad, at alam niya kung gaano kalakas ang hampas ng palad na iyon. Nang walang sinasabi, 2 hit lang ang pumatay sa kanya. At kaya, kung gagamit si Terence ng parehong panlilinlang muli, tig-isang palad, siya at ang vice-presidente ay parehong mapilayan. Hindi niya akalain na mabubuhay pa ang vice-presidente dahil lang sa mas malakas ito ng kaunti sa kanya, hindi iyon makatotohanan. Kahit na ang Sky Class Vice President ay hindi nasugatan gaya niya, hindi na siya makakalaban pa. Mapapatay ka ni Terence na si Gordon at ang lalaking payat na kasing dali ng pagpatay ng manok. Pagkatapos niyang patayin ang 2 ito, bibigyan niya sila ng isa pang hampas ng palad bawat isa, at silang 4 ay matatapos dito. Sa pag-iisip ng sitwasyong ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalubhasa sa Shorty nang walang dahilan. Mabilis niyang inalis ang isiping ito at biglang tumalikod. He swing his arm and slapped the right plate tall man's face again. You prodigal brat, what nonsense are you saying? Napakalakas ng hero na iyon, paano siya lalabanan ng 2 Sky Class Masters? What does a little thing like you know? Last time I was with your Lolo Garrison, he was an Earth Class late phase pick, and I was an Earth Class early phase. He was killed in 1 hit, and I was killed in 1 hit. Nakalimutan mo na ba? Talagang sinasabi ng Shorty ang lahat ng ito para marinig ng vice-presidente, ako ay napilayan ni Terence sa isang palad, at magagawa niya rin ito sa iyo sa isang palad. Alam kong itinulak niya ako palabas dito para gawin kitang kaaway, pero kailangan kong gawin ito. Huwag mo akong sisihin, hindi ko iyon sinasadya. 2,515. Kung gusto ni Terence na patayin ka, siya na mismo ang gumawa nito. Bakit niya ako kakailanganin? Ginamit akong sandata. Kapag naging magkaaway tayo at naging magkaaway ang Hidden Right Family at Cultivator Trading Association, matutuwa siya. Ngunit ang Shorty ay nag-overthink, hindi talaga ganoon ang iniisip ni Terence. Maaaring pilayin siya ni Terence gamit ang isang palad, ngunit noon siya ay nahuli. Kung ang dalubhasa sa Shorty ay may totoong chi para protektahan ang kanyang katawan, hindi niya ito mapapatay. Bukod dito, 2 palad lang ang magagamit ni Terence, at uubusin niya ng lahat ng kanyang stamina at chi. Hindi niya magagamit ang ika-7 estilo ng palad ng tuloy-tuloy. Kaya naman, hindi kumpiyansa si Terence sa pagharap sa vice-presidente, masubukan lang niyang tumakbo. Ngunit ayaw ni Terence na malaman ng vice-presidente na natatakot siya. Kung tutuusin, hindi naman niya kayang magtago ng tuluyan. Kailangan niyang takutin ang vice-presidente at takutin siya. Kinailangan pa ring pumunta ni Terence sa mga pamilihan at trade fair sa hinaharap, at hindi siya masyadong makakalaban ng asosasyong pangkalakalan ng practitioner. Kung ang langit na ranggo na vice-presidente ay natakot at sumuko, iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Ang mga salita ng pandak na lalaki ay parang kulog sa tenga ng vice-presidente, nakakagulat, nakakagimbal. Hindi siya naniniwalang totoo ito. Maaaring si Terence, isang Earth Class mid-phase peak, ay nagawang talunin ang ikatlong kapatid sa kanan, ngunit maaari rin siyang talunin. Pero alam ng Sky Class Vice President na ang ikatlong kapatid ng kanan ay hindi magsisinungaling, siya ay isang Sky Class Master, kung tutuusin, paano siya magsisinungaling ng ganoon? Iyon ay kunin ang kanyang reputasyon bilang isang biro. Ang isang Sky Class ay natatakot sa isang Earth Class mid-phase peak. Kung ito ay kakalat, marahil ito ay isang malaking biro. Kung hindi talaga ito nag-e-exist at napilitan siyang gawin, siguradong hindi ito sasabihin ng ikatlong kapatid ng kanan.
Sa isiping iyon, hindi napigilan ng Sky-class Vice President na suriing muli si Terence. Sa pag-iisip pabalik sa kung paano madaling napilayan ni Terence ang dalawa sa kanyang mga disipulo, kahit na nakikipaglaban sa isang mas mataas na antas kaysa sa kanya, napagtanto ng Vice-Presidente na labis niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Ibang klase ng Earth class itong Earth class mid-face peak sa harap niya. Ngunit mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Kung talagang ganoon kalakas si Terence, maaari na lang niyang patayin siya at ang ikatlong kapatid ng kanan. Bakit niya ginamit ang taktika na ito? Hayaan ang nakatagong pamilya mong maging kaaway ko. Nai-reveal na niya ang buong kwento, kaya paano pa sila magkaaway? Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmayan ang sarili. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Terence. How should I address you? I have to admit that I'm underestimated your strength. Ako ay pinangalan ng Ford, mahinang sabi ni Terence. Mr. Ford, may kapangyarihan ka ba talagang sirain kami? Ang Heaven Rank Vice Guild Leader ay nag-alinlangan sandali bago nagtanong. Hehe, why don't I use you as an experiment? You can stand here and let me hit you. You can experience it for yourself and see if I have the ability to kill you all. Nakangiting sabi ni Terence. Haha, Mr. Ford, you must be joking. Paano kaya pumayag ang Vice-Presidente sa mungkahing ito? Kung hindi niya narinig ang sinabi ng ikatlong kapatid sa kanan, at kung hindi natalo ni Terence ang dalawa sa kanyang mga disipulo, maaaring sumang-ayon siya sa mungkahing ito. Ngunit ngayon, hindi siya nang ahas na subukan ito. Hindi siya naniwala, pero hindi siya tanga. Walang lakas si Terence para gawin iyon. Paano siya makakapagsumit? Maging ang kanyang apo, si Gordon, ay nagmungkahi na makipagtulungan sa kanya upang labanan si Terence, ngunit tinanggihan niya ang alok at sinampal pa ang kanyang apo. Tila hindi ka panipaniwala, ngunit may katotohanan sa likod nito si Terence ay hindi isang simpleng tao. Hindi ako nagbibiro. Mahinang sabi ni Terence. Well, Mr. Ford, dahil ang sama ng loob sa pagitan natin ay nalantad na noon, kung gayon ay hindi na ako magpapatalo. Gusto kong tanungin ka, bakit hindi mo gawin ito sa iyong sarili, ngunit hayaan mong gawin ito ng ikatlong kapatid ng tama? Gusto mo ba talagang maging kalaban natin ang Hidden House You, or mo? Tanong ng Vice-Presidente sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay may mali. Siyempre hindi. Umiling si Terence, ayokong gawin ito sa sarili ko. Hindi ko makontrol ng mabuti ang lakas ko. Kapag nagawa ko ito, mamamatay ka o ma-disable. Hiniling ko ang ikatlong karapatan na gawin ito dahil gusto kong resolbahin ang hidwaan sa pagitan natin. Smooth resolution. Ayaw mo bang gumawa ng move? Natigilan na tanong ng Heaven Rank Vice President. Ikaw ang Vice President ng Cultivators Trading Association. Ibang-iba ka sa dalawang hamak na taong nagbabantay sa pinto. Kung papatayin kita, may dahilan man ako o wala, masasample sa mukha ang Cultivators Trading Association mo. Hindi ka ba ipaghihiganti ng presidente mo? Malakas ako, maaari kong kalabanan ang mga taong higit sa antas ko, ngunit kung ang Trade Association ng Practitioner ay makakakuha ng dalawang Sky-class Masters, hindi ako makakalaban sa kanila. Sagot ni Terence. Oh, totoo yan. Tumango ang Vice-Presidente, sang-ayon kay Terence. Tama si Terence, siya ang Vice-Presidente, at ang kanyang katayuan at posisyon ay ganap na naiiba sa dalawang gwardya. Namatay na ang mga alagad na nagbabantay sa tarangkahan. Maliban sa kanya, ang Panginoon, walang maghiganti sa kanila. Gayunpaman, siya, ang Vice-Presidente, ay namatay. Hindi pangkaraniwan iyon. Maging ang ibang mga Vice-Presidente na nakipag-alitan sa kanya noon ay lalapit para ipaghiganti siya. Dati, personal grudges lang yan. Ngayon, kailangan nilang magkaisa na protektahan ang mukha ng samahan ng kalakalan ng magsasaka. Higit pa rito, ang pinakamahalagang punto ay ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap. Kung magiging magkaaway tayo, magiging disadvantageous ito sa akin. Sabi ni Terence. Ang Sky-class Vice President ay nag-isip tungkol sa kahilingan ni Terence para sa mga table tasks at naniwala sa mga salita ni Terence.
Gayunpaman, hindi niya naranasan ang kapangyarihan ni Terence na kasing lalim ng pangatlo mo, kaya nagtanong siya, kung gayon, paano mo mapapatunayan na may kakayahan kang patayin kami? Hanggat mayroon kang kakayahang patunayan na ang iyong lakas ay kapantay sa akin, kakalimutan ko ang nakaraang bagay at hindi ko ito ituloy. Bukod dito, gagawa ako ng desisyon na lutisin ang mga hinaing at maging kaibigan ka. Dapat mong maunawaan na ang malakas ay iginagalang sa mundo ng mga magsasaka. Kakausapin lang kita bilang kapantay kung may lakas ka. Kung gayon paano mo gustong patunayan ko ito? Tanong ni Terence, ibinalik ang tanong sa Bise-Presidente. Ito. Kumunat ang noo ng Bise-Presidente. Iniisip din niya kung paano ito mapapatunayan ni Terence. Hindi tulad ni Terence na naipapakita lamang ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng sining siya pa rin ang Earth-class mid-phase peak. Habang malalim ang iniisip ng Heaven-rank Vice Guild Leader, nagsimulang magpanik ang payat na matandang nasa tabi niya. Sa sinabi ng kanyang amo, gusto niyang magkusa na humingi ng kapayapaan. Hindi yun magagawa. Hindi kaya namatay ang kanyang kuya at pangalawang kapatid sa wala. 2,516. Master, huwag kang makinig sa kalokohan ng batang ito *T kahit gaano siya kalakas, hindi niya kayang talunin ang isang Sky Class. Walang Earth Class na makakatalo sa Sky Class. Ito ay simpleng hindi narinig. Sa palagay ko ay may ipinangako siya sa Hidden House sa iyo upang matulungan nila siyang magsinungaling. Ang mga salitang ito ay lalong naghinala sa Bise-Presidente, ngunit bago pa man ito makapagsalita, biglang natapos ang mga salita ng payat na lalaki, napalitan ng hiyawan. Ang ikapitong estilo ng Wildfire 8 Trigrams Palm. Sinabi ni Terence sa kanyang sarili habang pinasadahan niya ng palad ang stake. Ang taong ito ay isang pagbabante kung hindi niya siya aalisin. Kahit na malutas ito ng Bise-Presidente, susubukan pa rin ng taong ito na kunin ang Bise-Presidente o ibang tao na haharapin si Terence sa hinaharap. Hindi siya pwedeng iwan ng buhay. Boom! Isang malaking butas ang lumitaw sa dibdib ng payat na lalaki siya ay sinuntok ni Terence, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa, patay. Ikaw. Nagulat ang Bise-Presidente. Hindi niya akalain na biglang aatake si Terence. Gayunpaman, nang sabihin niya ang salitang, ikaw, nabigla siya sa lakas ng palad ni Terence. Nanlaki ang mata niya, hindi nakapagsalita. Ayaw mo bang patunayan ko? Napatunayan ko na. Mahinang sabi ni Terence, na para bang ang pagpatay sa lalaki ay para patunayan ang kanyang lakas. Ang 13 anyo ng isang Heaven-tier martial skill. Huminga ng malalim ang Bise-Presidente at napabulalas, not bad, you really have the strength to fight with me. At saka, kapag tinamaan ako ng palad na ito, natatakot akong madamay din ako ng kaunting pinsala. Naniniwala ako na talagang kwalipikado ka na makipag-usap sa akin sa pantay na termino. Si Gordon ay natulala rin, naramdaman din niya ang kapangyarihan ng husay ni Terence, at ang kanyang mukha ay namula. Sinubukan lang niyang mag-udyok sa pagitan ni Terence at ng kanyang sarili, at ngayon ay pinagsisihan niya ito, wala siyang sasabihin kung alam niyang ganito kalakas si Terence. Ngunit hindi nagalit sa kanya si Terence, naramdaman niyang may pakinabang ang daldal ng lalaking ito. Hindi sana matatapos ng ganoon kadali ang mga bagay-bagay kung hindi siya nagsalita pa ng ilang salita. Gusto ni Terence na sabihin sa Vice Chairman ang hindi direkta ang tungkol sa kanyang sinabi, kaya hindi niya kailangang mag-aksaya ng kanyang hininga. Sa kabilang banda, ang pandak, ikatlong kapatid sa kanan, ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa Vice President ng Sky Class at ikinalat ang kanyang mga kamay. Vice President, naiintindihan mo ba ang mga paghihirap ko ngayon? He could have crippled me easily, that palm of his at least Sky Class early phase peak, I had no choice. Naiintindihan ko. Tumango ang Heaven-rank Vice President, Mr. Ford, nasaktan kita noon. Kasalanan ko kung bakit hindi ako mahigpit sayo. Gayunpaman, mangyaring huwag isa puso na ako ay nanindigan para sa aking disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng paglilinang ay malupit. Naiintindihan ko. Kung wala akong ganitong lakas, baka bangkay na ako ngayon.
Hindi ko mapapayagan ang ikatlong kapatid ng karapatan na makipagkompromiso dito. Mahinang ngumiti si Terence. Buti naman naiintindihan mo. Ngumiti din ang vice-presidente. Madaling makipag-usap sa matatalinong tao. I'll take you as my customer. This is my contact information. If you need anything in the future, you can contact me directly. Dahil doon, naglabas ang vice-presidente ng isang card na gawa sa purong ginto at ibinato ito kay Terence. Ang isang name card na tulad nito ay isang bagay na maaaring magkaroon lamang ng mga taong may lakas, at ang pagbibigay nito ng vice-presidente kay Terence ay tanda ng pagkilala. Siyempre, pagsubok at parusa din ang paghagis ng name card. Ginamit ng vice-presidente ang lahat ng kanyang lakas kahit ang isang sky-class maagang yugto ay hindi makakatakas ng hindi nasaktan pagkatapos gamitin ang kanyang name card. Hindi maiiwasang masugitan siya, at hindi siya makagalaw kahit isang buwan man lang. Gusto niyang makita kung kakayanin ito ni Terence. Kung hindi si Terence, nangangahulugan ito na hindi pa rin sapat ang lakas ni Terence. Kahit na hindi siya umatake ngayon, hindi pa rin niya gaanong pahalagahan si Terence. Kung tatapusin ito ni Terence, natural na malulutas niya ang mga sama ng loob ngayon, ngunit ang kamay ni Terence ay mapilaya ng isang buwan. Maaari itong ituring na isang parusa para kay Terence, pagkatapos ng lahat, sino ang humiling sa kanya na patayin ang kanyang tatlong disipulo? Inabot ni Terence at kinuha ang name card mula sa vice-presidente, ngunit ang lakas ng card ay tumama sa palad ni Terence, nabali ang lahat ng buto sa kanyang palad at napinsala ang kanyang mga ugat. Inaasahan ni Terence na mangyayari ito, ngunit ayaw niyang makita siya ng malinaw ng vice-presidente, kaya't pinili niyang ituloy ito sa halip na umiwas. Gayunpaman, mali ang vice-presidente tungkol kay Terence. Matapos mahuli ni Terence ang name card, mabilis niyang ipinalibot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang pagalingin ang kanyang pinsala. Malubha ang sugat sa kanyang palad, ngunit maliit ang ibabaw. Walang anuman ito kumpara sa pinsalang natanggap ni Terence sa laban, kaya hindi nagtagal bago nakabawi si Terence. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at nilero ang card. Ang kanyang mga kamay at daliri ay lubhang nababaluktot na walang anumang palatandaan ng pinsala. Nako, medyo may halaga itong business card. It's made of pure gold. Mukhang binigyan talaga ako ng mukha ni Vice President. I will definitely keep this business card well. Ngumiti si Terence at inilagay ang card sa kanyang bulsa, ang kanyang kamay ay gumagalaw pabalik-balik ng ilang beses na para bang inaayos ang posisyon ng card. Dahil sa sitwasyong ito, nalaglag ang panga ng vice-presidente. Hindi man lang nasaktan ang kamay ni Terence. Paano ito naging posible? Kahit na ang isang sky-class early phase peak na tulad niya ay hindi mapoprotektahan ang sarili kay Chi, di ba? Kahit na ang sky-class early phase peak ay maaapektuhan kung gagamitin nila ang kanilang chi para protektahan ang kanilang mga sarili kahit na ang mga buto sa kanilang mga kamay ay hindi ganap na nabali, hindi bababa sa sila ay masugitan at mawala ang kanilang kadaliang kumilos, tama ba? Pero parang walang problema si Terence. Mr. Ford, hindi ka ordinaryong Earth-class mid-phase peak. Bumantong hininga ang vice-presidente, Mr. Ford, hindi ko alam kung saan ka nanggaling, ngunit ang lakas ng mga practitioner ng iyong sekta ay hindi masusukat sa mga normal na antas. Maaaring nasa Earth class si Mr. Ford sa mid-phase peak, ngunit sa totoo lang, maging ang lakas ng iyong martial arts o ang depensa ng iyong chi, mas malakas ka kaysa sa sky class na napakalakas. Impressed. Ang Sky Class Vice President ay nagtanong sa kanyang sarili kahit ang kanyang sariling depensa ay hindi kasing lakas ni Terence, at ang mga kakayahan ni Terence ay mas malakas kaysa sa kanya. Tinawag lang niya ang kanyang sarili na, I, at inilagay si Terence bilang senior. Ang antas ni Terence ay mababa, ngunit ang kanyang lakas ay naroon para makita ng lahat. Hindi niya akalain na may mali dito. Tama, medyo malakas ang lakas ni Senior Ford. Tumunog ang ikatlong kapatid sa kanan. Hindi niya alam kung bakit kinuha ni Terence ang apelyido na Ling, ngunit hindi niya ilantad si Terence na parang tulala. Ayaw pa niyang mamatay. 2,517.
Dahil nalinaw na ang lahat at naayos na ang The Grudge, aalis na ako. Mag-ingat ka, Senior Ford. Ang Sky-class Vice President ay sigurado na si Terrence ay mas malakas kaysa sa kanya, at ang kanyang tono ay naging magalang. Hindi ito maaaring makatulong ang mundo ng pagsasanay ay isang napakamakatotohanang lugar. Sige, mag-iingat ka, Vice President. I won't see you out. Tumango si Terrence. Magkita tayo mamaya. Binuhat ng Vice Presidente ang katawan at mabilis na umalis, nawala sa paningin ng lahat sa isang iglap. Lumingon si Terrence para tingnan ang pangatlo sa kanan at si Gordon. Magpapatuloy kayong dalawa sa pagiging bodyguard ko. Tanong ni Terrence. Ito. Ang protection ni Senior Linford ay banal, kaya syempre hindi niya kailangan ng maliit na pritong tulad natin para protektahan siya. Awkward na sabi ni third brother of the right. Ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Terrence ay nagbago mula kay Mr. Linford tungo sa Senior Linford, lalo na matapos makita ang kapangyarihan ng purong proteksyon sa enerhiya ni Terrence. Alam niyang wala siyang magagawa kay Terrence. O ano yung hawak mo sa kamay mo? Itinuro ni Terrence ang malaking malite sa kanang kamay. This is money. It's the money from selling elixirs at the auction. Hindi nang ahas ang ikatlong kapatid ng kanan na itago at sinabi ang totoo. Oh, dahil hindi na kayo magpoprotekta sa akin, hindi mo ba ako dapat bayaran sa mga pagkalugi ko? Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Kahit na hindi gaano, tinatamad akong bugbugin ka. Sabi ni Terrence. Ito ay ipapasa sa nakatagong pamilya mo. Sabi ng pangatlong kapatid sa kanan na may mapait na mukha, hindi ko na maipapaliwanag sa iyo pagbalik ko. Nako, hindi mo na kailangang ibigay ang purong dilaw na jade sa iyong pamilya. Kung aalisin ko ang purong dilaw na jade, paano mo ito ipapaliwanag? Tanong ni Terrence. Ako. Sabi ko na aga mo na yan, Senior Linford. Wala tayong magagawa. Sabi ng pangatlong kapatid sa kanan. Kung ganoon, masasabi mo lang na ninakaw ko ang pera mo. Sabi ni Terrence. Ah, I see. Natigilan ang pangatlong kapatid sa kanan, ngunit ito ay isang magandang dahilan upang isipin ito. Dahil ang purong dilaw na jade ay kinuha, ang pera mula sa pagbebenta ng elixir pills ay hindi na problema. Ano, hindi ba pwede? Nanlamig ang mga mata ni Terrence habang nakatingin sa ikatlong kapatid sa kanan. Oo naman, syempre. Yung Gordon na iyan, maibibigay mo lahat ng pera kay Senior Linford. Nagulat ang pangatlong kapatid sa kanan at mabilis na pumayag. Okay. Ikaw Gordon ay ang ahas na suwi ng ikatlong utos ng tama. Maingat niyang ibinigay ang kahon kay Terrence at sinabing, Senior Linford, pakitanggap ito. O sige. Pwede na kayong pumunta. Kinuha ni Terrence ang malita at naiinip na iwinagayway ito. Sige, mauna na kami. Mag-ingat ka, Senior Linford. Nakahinga ng maluwag ang pangatlong kapatid sa kanan. Tila nakatakas siya sa isang sakuna. Dali-dali niyang hinaila ang kamay ni Gordon sa kanan at tumakbo pababa ng bundok. Nakahinga ng maluwag si Terrence habang pinagmamasdan ang pag-alis ng ikatlong kapatid. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. May kakayahan siyang lampoy ng pangatlong kapatid, ngunit iyon ay kung nahuli lang niya ito. Imposible para kay Terrence na magtagumpay sa isang sneak attack ngayon. Pangatlong kapatid na lalaki ikaw at ang vice-presidente ng Sky Class Association ay parehong nakabantay, at si Terrence ay malalantad kung sila ay talagang lumaban. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang payat na lalaki sa pamamagitan ng ilang salita ay nakamit ang epekto ng pananakot. Ang pangatlo sa kanan at ang vice-presidente ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, ngunit madaling nalutas ni Terrence ang krisis. Nakatayo siya roon at naghintay ng ilang sandali, gumagalaw lamang siya nang wala na siyang ibang narinig. Hindi siya bumaba ng bundok, ngunit nagpatuloy sa pag-akyat. Gusto niyang umikot bago bumaba, kaso may naghihintay sa kanya sa paanan ng bundok. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, si Terrence ay natigilan sa eksenang nasa harapan niya. Lahat ng uri ng mga pambihirang halaman ay itinanim sa buong kabundukan at bukid.
Bagamat hindi sila masasabing makalangit na kayamanan, lahat sila ay magandang materyales para sa alchemy. Hindi bababasa, ang mga sangkap para sa pagpino ng maraming second grade na mga table tasks ay matatagpuan dito. Ang pagtuklas na ito ay nagpagulat at nagpasaya kay Terence kung maibabalik niya ang ilan para kay Jenny na gumawa ng mga elixir, hindi ba malulutas nito ang problema sa mga materyales? Ngunit, napakabilis, huminahon si Terence. Ang mga halamang gamot na ito ay lahat ng magagandang bagay, hindi sila maaaring natural na tumubo sa bundok na ito, at ito ang lugar kung saan ang Trade Association ng Practitioner ay nagpapatakbo ng kanilang merkado. Nangangahulugan ito na ang mga halamang gamot na ito ay malamang nakabilang sa association. Gaya ng inaasahan, hindi man lang nanatili roon si Terence ng ilang minuto bago tumakbo ang dalawang tao, sumisigaw, "Sino ito?" Tiningnan ni Terence sila ay dalawang Earth-class late phase peak practitioner, at nakasuot sila ng parehong uniforme ng mga practitioner mula sa Hall of Justice ng Practitioners Trade Association. Kinumpirma nito ang hula ni Terence, ito talaga ang teritoryo ng Practitioners Trade Association. Galing ba kayo sa Cultivators Trade Association? Tanong ni Terence, sinusubukang kumpirmahin ang kanyang hula. Tama. Gayunpaman, hindi na kailangang magsikap ng pabor sa kanya. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng asosasyong pangkalakal ng mga magsasaka. Tanging ang presidente, vice-presidente, at matatanda ng samahan ang pinapayagang pumasok. Ang isa sa mga disipulo ay tumingin kay Terence ng maingat, "Sino ka?" Ang pagpasok sa isang lugar na ipinagbabawal ay isang malaking krimen. Kung hindi mo ipaliwanag ang sarili mo, dadalhin ka lang namin sa bundok para makita ang vice-presidente. Oh, I'm good friends with your vice president. As for trespassers, I don't think so, ngiti ni Terence. Sasabihin ko lang na hindi ako nakapasok. Nagkamali. Napakalayo ng lugar na ito, at ang daan ay mahirap tahakin. Ibang-iba ang direksyon nito mula sa palengke. Sino ang sinusubukan mong lokohin sa pagsasabing nagkamali ka? Halatang hindi naniwala ang alagad ng law enforcement hall na iyon. As for no ang the vice president. Napakaraming beses na nating narinig ito. Hindi ka naniniwala sa akin. Nasa akin pa ang business card na ibinigay niya sa akin. Ayaw ni Terence na makipag-away sa dalawang ito. Kung tutusin, sadyang pinapahirapan siya ng dalawang gwardya, at sinusunod lang ng dalawang ito ang kanilang mga tungkulin. Hindi niya sinasadyang pumasok sa kanilang halamanan ng halamanan. Business card. Nakita ng disipulo ang kamay ni Terence sa kanyang bulsa at hindi siya pinigilan. Earth-class late phase peak sila, natural, hindi sila natatakot na maglabas ng armas si Terence. Kung si Terence ay mas malakas kaysa sa kanila, maaari niyang patayin sila ng walang sandata, ngunit kung siya ay mas mahina, ang mga armas ay hindi gagana. Kinuha ni Terence ang purong gintong name card at ipinakita ito sa dalawang disipulo. Name card talaga ng Vice President, at top-tier pure gold name card. Ang dalawang alagad na ito ng law enforcement hall ay halatang may kaalaman. Alam nilang kung hindi importanteng bisita, hindi magbibigay ng ganoong business card ang vice-presidente. Sa pangkalahatan, makabubuti kung makapagbibigay siya ng isang platinum-plated business card. Karamihan sa mga business card ay ordinaryong bakal. 2,518. Sandali lang. I'll contact the Vice President. Habang nagsasalita ang isa pang alagad ng pagpapatupad ng batas, inilabas niya ang intercom device at pinindot ito ng ilang numero. Nang konektado ang tawag, sabi niya, "Hello, Vice President. Ako ang kapitan ng halamanan ng gamot ng tagapagpatupad ng batas hall, Lang Jinjin. Dito, hawak ng isang bisitang hindi sinasadyang lumabag sa malayo ang iyong gintong name card. Gusto mo ba siyang palayain o ihatid sa iyong lugar? Ano? Isang gintong name card." Tumibok ang puso ng vice-presidente nang maisip niya si Terence, "Huwag, hindi mo siya dapat galitin. Hayaan mo lang siyang umalis ng mag-isa. Tandaan, dapat mo siyang igalang." Oo. Mabilis na sumagot ang kapitan ng law enforcement hall. "Give me the equipment. I want to talk to the Vice President."
Biglang sabi ni Terence sa kapitan. Ito. Nag-alinlangan ang pinuno ng pangkat ng Law Enforcement Hall. Ibigay mo sa kanya, utos ng Heaven Rank Vice President. Sige, sabi niya. Mabilis na ipinasa ng kapitan ang aparato kay Terence. Mr. Ford, ikaw pala ha. Hehe, paano ka napunta sa medicine garden namin? Napakaganda ng tono ng Vice-Presidente, at tila hindi siya sinisisi. Pero alam mo rin na ang dalawang disipulong iyon ay sumusunod lamang sa utos. Huwag ibaba ang iyong sarili sa kanilang antas. Ang aming herb garden ay talagang isang restricted area. Nako! Alam ko. Hindi mo kailangang kabahan, Vice President. Hindi ako isang taong pumapatay ng walang dahilan. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ang mga salita ni Terence ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa dalawang disipulo. Ang Vice-Presidente ay nakikipag-usap kay Terence ng may paggalang. Tsaka, parang ito si Mr. Ford baka pumatay sa kanila. Sa pag-iisip nito, biglang pinagpawisan ang dalawang alagad ng Law Enforcement Hall. Hehe, sinasabi ko lang. Bakit, Mr. Ford? May maitutulong ba ako? Tanong ng Heaven Rank Vice Guild Leader. Vice President, if I can ask, binibenta ba ang mga halamang nakatanim sa bundok? Tanong ni Terence. Oh. Ang halamang ito ay natural na ibinebenta, ngunit hindi mula sa aming merkado, ngunit mula sa isang mas mataas na antas ng trade fair. Bakit? Interesado ka ba, Mr. Ford? Oh, tama, si Mr. Ford ay nagbigay sa akin ng ilang mga table tas bago. Sabi ng Vice-Presidente. Tama. I was thinking, can I buy some materials? Tanong ni Terence. This is not under my jurisdiction. I'm only responsible for the safety of the herb garden. As for the sale of the herbs, it's the responsibility of another vice president. How about this, Mr. Ford? I'll help you ask around. Tawagan mo ako in about a month's time, and I'll give you the news. It'll take some time for this batch of herbs to mature anyway, so there's no rush. Mabuti naman, salamat. Maaari kong garantiya na ang mga tabletang gagawin ko ay bibigyan ng prioridad sa merkado ng Vice-Presidente, sabi ni Terence. Hehe, natural na the best. Kung gayon nais ko sa amin ng isang maligayang kooperasyon. Nakangiting sabi ng Vice-Presidente. Sa katunayan, tinutulungan niya si Terence dahil maibibigay ni Terence sa merkado ng practitioner ang mga table tasks. Kailangang malaman ng isa na ang mga table tasks ay isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng kita para sa merkado ng practitioner, at ang mga kita mula sa imbitasyon ay direktang kinolekta ng Asosasyon ng Kalakalan ng Practitioner. Hindi ito ibinilang bilang mga tagumpay ng Vice-Presidente, at ang mga kita mula sa mga auction ng merkado ay ang mga tunay na tagumpay ng isang Vice-Presidente. Iyon ang dahilan kung bakit handa siyang ibaba ang kanyang katayuan at makipagkasundo kay Terence. Kung hindi, ang lakas lamang ni Terence ay hindi siya magiging masaya. Sa lahat ng oras na ito, ang hidden house na ibinibigay mo sa practitioner market ng lahat ng elixir, ngunit ang mga sky-class practitioner ay hindi nasiyahan doon lamang ang hidden house na mayroon kang masyadong maliit sa kanila, halos 20 hanggang 30 bawat pagkakataon. Karamihan sa mga ito ay karaniwang elixir tulad ng maliit na recovery pill, nerve opening pill, chi recovery pill, foundation pill, body strengthening pill, at iba pa. Ang maliit na chi gathering pill, sa kabilang banda, ay napakabihirang, at si Terence ay nagbigay ng 5 sa kanila ng sabay-sabay, na ikinagulat ng Sky Class Vice President. Happy cooperation! Sana makatulong ang Vice Guild Leader. Mabilis na sabi ni Terence. Gagawin ko ang lahat para matupad ito. But, the Vice President nodded. You have to give me a guarantee first. Every 3 years, pwede ka bang magbigay ng parehong dami ng pill sa oras na ito? Tuwing 3 taon. Napakurap si Terence. Tama. Ang nakatagong pamilya mo ang magbibigay ng ganitong bilang ng mga pildores kada 3 taon. Sabi ng Vice-Presidente. Nagulat si Terence kaya ang hidden house use pills ay hindi ganoon kataas sa produksyon, kung tutuusin.
Tumagal ng 3 taon para makakuha ng ganito kalaki. Ngunit si Terence ay kasama ni Jenny basta mayroon siyang mga materyales, magagawa niya ito sa loob ng ilang araw. Siyempre, hindi ito masasabi ni Terence ng malakas magiging halimaw siya kung gagawin niya, at isa itong kapahamakan. Ang liwasang lungsod ng magsasaka ay gaganapin lamang ang kaganapang ito sa bawat 3 taon. Tanong ni Terence, nalilito. Of course not. When I said every 3 years, I refer to the second grade pills. However, under normal circumstances, the Hidden U family will provide sufficient first-grade pills, so I don't recommend Mr. Ford to do this business, because the market is basically saturated. Matapat na sinabi ng Heaven Rank Vice Guild Leader, bagaman nabili mo ang lahat ng Spirit Gathering Pill sa iyong mga kamay, iyon ay dahil lamang sa mataas na demand ang Spirit Gathering Pill para sa Cultivation Elixir. Para sa iba pang grade 1 elixir, hindi sila gaanong sikat at kumikita. Kaya ganyan. Tumango si Terence. Sa katunayan, hindi man lang niya naisip na hayaan si Jenny na gumawa ng first grade pill. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-aaksaya ng enerhiya. Siyempre, ang paggawa ng second grade pill ay magkakaroon ng higit na halaga at hinaharap, maaasahan ko iyan. Sige. Dahil ang mga salita ni Mr. Ford ay isang garantiya, gagawin ko ang aking makakaya. Sumangayon kaagad ang Vice-Presidente. Sige, bababa muna ako ng bundok. Ipauubaya ko lahat dito kay Vice President. Dahil doon, ibinalik ni Terence ang walkie-talkie sa kapitan. Kinuha ng team leader ng law enforcement hall ang device na may gulat na ekspresyon at sinabing, Senior Ford, mangyaring mag-ingat. Tumango si Terence at naglakad pababa ng bundok dala ang malaking malita. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng mabungang paglalakbay sa palengke ng practitioner. Nakuha niya ang maraming bagay na kailangan niya, at natagpuan din niya ang supply ng mga materyales para sa paggawa ng elixir. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Walang nakasalubong si Terence sa pagbaba ng bundok ang hidden house na malamang na umalis ang mga tao noon pa man. Nakipagkasundo na rin siya sa Vice-Presidente basta hindi siya tanga, mas lalalim ang kanilang relasyon habang nagtutulungan sila. Hindi na sila muling magkaaway maliban na lang kung ang Vice-Presidente ay may problema sa pera o sa kanyang sariling mga nagawa. 2,519. Medyo kakaunti ang tao sa parking lot sa paanan ng bundok. Matapos makilahok sa auction ang mga magsasaka, hindi agad sila umalis bagkus ay sunod-sunod na umalis. Ang ilan ay bumalik sa kanilang mga silid upang mag-impake ng kanilang mga gamit, habang ang ilan ay nagpatuloy sa pag-aayos ng kanilang mga stalls hanggang sa ganap na sarado ang palengke ngayong gabi. Tuwang-tuwa sina Jepoy at Akira nang makita nila si Terence na naglalakad na may dalang malaking malita. Mukhang ayos lang si Terence. Labis silang kinabahan nang makita nila ang ikatlong kapatid ng Kana na umalis sa bundok kasama kang Gordon, ngunit si Terence ay hindi. Natatakot sila na baka may nangyari kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng hidden house ay mabuti at nagmamadaling umalis, ngunit hindi bumaba ng bundok si Terence. Hindi nila maiwasang mag-isip sa masamang direksyon. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na umakyat sa bundok. Paano kung ang kalaban ni Terence ay hindi mula sa hidden house ikaw, kundi ang Vice-Presidente mula sa auction? Hindi ba nila gugulo lang si Terence kung aakyat sila sa bundok? Ang tanging magagawa nila ngayon ay maghintay, at sa wakas ay dumating si Terence. Boss! Binuksan ni Jepoy ang pinto at kinawayan si Terence sa pagtataka. Jepoy, ang tagal mong naghihintay, no? Nakangiting sabi ni Terence. Ayos lang. Nakita lang namin na bumaba ng bundok ang tagong pamilya mo. Hindi bumaba si boss, kaya medyo nag-alala kami. Nakabangga ka na naman ba ng Vice President na yan? Matapat na tanong ni Jepoy. Tama ang hula mo. Tumango si Terence, nakasalubong ko nga ang Vice-Presidente. Walang-wala ang dalawang iyon mula sa pamilya mo. Hindi sila mangangahas na gumawa ng kahit ano sa akin. Hindi lang sila gumawa ng kahit ano, ngunit binigyan pa nila ako ng isang kahon ng pera. Ah!
Dilat na dilat ang mga mata ni Jepoy habang itinuro ang kahon sa mga kamay ni Terence na hindi makapaniwala, pera ito. Ang nakatagong pamilya mo ba ang nagbigay nito sa iyo? Tama, binigay nga nila sa akin. Sabi ni Terence. Alright, the boss is awesome. What about the vice president? Wala namang nangyari, di ba? Nakita ni Jepoy ang maraming masasamang ginawa ni Terence *SS, kaya pa rin ang kanyang puso. Hindi masama ang vice-presidente. Binigyan niya ako ng isang purong gold business card at sinabihan akong magpatuloy sa pagtatrabaho sa kanya sa hinaharap. Sabi ni Terence habang naglalabas ng purong gintong card. Path. Umubo si Jepoy at tiningnan ang name card sa kamay ni Terence, kahit ang lolo ko ay walang ganitong business card. Platinum business card lang ang meron siya. May gold business card talaga si boss. Mukhang nag-alala ako sa wala. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol dito. Casual na sinabi ito ni Terence, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito mapanganib. Kung hindi ginamit ni Terence ang sitwasyon para itulak ang ikatlong bahagi ng kanan palabas, hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi na kailangang sabihin kay Jepoy ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang karunungan ay hindi sariling lakas. Mag-aalala siya kung sasabihin niya kay Jepoy. Boss, hindi na kita guguluhin. Pasok muna ako sa kotse. Nakita ni Jepoy si Akira na nakatayo sa gilid at nakangiti kay Terence. Umiling siya at mabilis na sumakay sa kotse. Sa pananaw ni Jepoy, ang swerte ni Terence sa mga babae ay napakabuti. Kahit saan siya magpunta, mahuhulog ang mga magagandang babae sa kanya. Gayunpaman, hindi siya naiinggit. Sa kanyang status, natural na 1 in a million para sa kanya ang makahanap ng girlfriend, ngunit sa kanyang kasalukuyang status, hindi siya maaaring maging casual gaya ni Terence. Ang kanyang kasal ay malamang na inayos ng kanyang pamilya, at siya ay magpapakasal sa isang babae mula sa isang pamilya o sekta na malapit kay Terence. Akira, para sa'yo ito. Sabi ni Terence habang pinapasa niya ang kahon kay Terence. Salamat. Tumingin si Akira kay Terence ng may malalim na pagmamahal. Madaling makilala pero mahirap magpaalam. Hindi inaasahan ni Akira na makikilala niya si Terence sa palengke, ngunit simula nang magkakilala sila, hindi maiiwasang mawalan ng laman at puno ng kalungkutan ang kanyang puso kapag naghiwalay sila. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Terence. Si Kent at ang driver mula sa orphanage ang naghatid sa akin dito. Itinuro ni Akira ang isang van sa hindi kalayuan. Parang grocery cart ng orphanage. Kung gayon ay maghiwalay na tayo ng landas dito. Sabi ni Terence. Kung gayon, magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataong magkita sa hinaharap? Alam ni Akira na maghihiwalay sila dito, ngunit hindi niya kayang umalis. Hehe, hindi mo ba narinig ang kasabihan? Magkikita pa tayo kung nakatadhana na tayo. Originally, pagkatapos nating maghiwalay sa sinaunang puntod, dapat sana ay nagkahiwalay na tayo, pero maraming beses na tayong nagkita ng hindi sinasadya, kaya siguradong magkikita tayo muli sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Terence. Matigas na tumango si Akira. Oo, hindi na daw sila magkikita, pero ngayon nagkita na sila. Dahil dito, umaasa siya na nakatakda silang magkita muli. Sige, balik na tayo. Ang perang ito ay sapat na para sa iyo sandali. Maaaring maantala ang pagpapalawak ng ampunan. Sabi ni Terence. Pera. Naramdaman ko lang na hindi ito sapat kapag oras na para gamitin ito. Lumalawak ang orphanage, ngunit maraming ospital mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatanggap ng balita at nagpadala sa akin ng ilang inabandonang mga sanggol na may congenital disease. Ang mga follow-up na bayarin para sa mga inabandonang mga sanggol na ito ay isang astronomical figure. Akira sighed, hindi ko kayang tanggihan ang mga batang ito. Bahagyang bumantong hininga si Terence. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi maiiwasan. Kung mas malaki ang orphanage ni Akira, mas malaki ang responsibilidad niya. Mas marami siyang inabandonang sanggol, lalo na ang mga may congenital disease. Hindi kayang bayaran ng mga normal na orphanage ang kanilang mataas na gasto sa paggamot.
Tutulungan kitang makaisip ng paraan. Sabi ni Terence kay Akira, huwag mong masyadong pilitin ang iyong sarili. Huwag gagawa ng mga ganoong mapanganib na bagay sa hinaharap. Kung ninakaw mo ang imbitasyon at nahuli, paano mo ito haharapin? Tsaka kahit pumunta ka dito, wala kang masyadong chance. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto. Napakahirap para sa iyo na magnakaw ng kanilang mga bagay. Masasabi ni Terence na ang mga taong may imbitasyon ay mula sa isang tagong bahay o isang sekta, o sila ay mga Earth Class Practitioner. Ang mga normal na bahay at practitioner ay hindi man lang alam ang tungkol sa palengke, at ang pagnanakaw ni Akira sa kanila ay parang paghila ng mga kastanyes mula sa apoy. Oo, alam ko. Tuwang-tuwa si Akira na nag-aalala sa kanya ang lalaking magnanakaw. Sa katunayan, nagkataon lang ang kanyang imbitasyon na iwan ng isang practitioner ang kanyang coat sa upuan habang kumakain sa isang restaurant, at kinuha ito ni Akira habang nasa daan. Hindi naman masyadong delikado. Gayunpaman, tama si Terence. Narealize lang ni Akira kung gaano kaalerto ang mga tao dito pagkatapos pumunta dito. Napakahirap talagang magnakaw ng mga bagay dito. Lahat ng pera nila ay nasa malita, at gaano man kagaling si Akira sa pagnanakaw, hindi niya basta-basta nakawin ang malita. Hindi yun pagnanakaw, magiging pagnanakaw. 2,520. Mukhang nakakuha sila ng malaking pera sa pagkakataong ito, nakakuha ng 2 malaking kahon ng pera, ngunit lahat iyon ay si Terence. Si Akira ay hindi kumuha ng anumang kredito. Sige, alis na ako. Dapat bumalik ka na rin. Hinawakan ni Terence ang buhok ni Akira at ngumiti. Oo. Tulala na tumango si Akira, ang kanyang mga mata ay kasing lambot ng tubig. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at hinalikan muli ang mukha ni Terence. Kahit na sa pamamagitan ng maskara, ramdam niya ang malalim na pagmamahal. Pagkatapos halikan si Terence, tumalikod si Akira at tumakbo papunta sa kotse niya. Kinawian pa niya si Terence nang makasakay siya sa kotse. Ang ikinagulat ni Terence ay galing siya sa sektang Feian. Kinaladkad niya ang 2 malalaking malita at naglakad pa rin na parang lumilipad. Akira sis, nandito rin si Kuya Magnanakaw. Tumingin si Kent kay Terence sa hindi kalayuan at ngumiti. Ano ang alam ng mga bata? Pinandilatan ni Akira si Kent. Hehe. Ang alam ko lang binigyan kami ni Kuya ng malaking halaga. Itong 2 box na to may laman na pera diba? Sa ilalim ng impluensya ni Akira, naging sakim din si Kent. Pera yan, pero bakit hindi ko kunin? Depressed na tanong ni Akira. Paano ka nakakuha ng ganyang kalaking box? At nakita ko sa sarili kong mga mata na ang isa sa kanila ay binigay sa'yo ni Kuya lalaking magnanakaw, so I guess the other one is the same. Sabi ni Ken. Ken, kailangan mo bang bugbugin? Galit na galit ka Akira, hindi kita bibigyan ng kahit 1 sentimo pagbalik natin, at hindi ka na maghahapunan. Huwag. Umiiyak si Ken, hindi ba kita mapupuri sa pagiging makapangyarihan? Oh, ganun ba? Sige, papakainin na kita. Ngumiti ulit si Akira. Hindi nakaimik si Kent. Ang mga babaeng in love ay bobo. Pati ang matalinong kapatid na Akira ay naging ganito. Sa kabutihang palad, si Terence Bro ay isang makapangyarihang tao sa kanyang tulong, ang orphanage ay umuunlad ng napakabilis, at si Akira sis ay hindi nagpatalo sa pagsunod sa kanya. Bahagyang napabuntong hininga si Terence at sumakay sa kotse ni Jepoy. Boss, bakit kanya tinawag na magnanakaw na lalaki? Yan ba ang nickname mo? Hindi naintindihan ni Jepoy ang relasyon ni Terence at Akira. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang tungkol kay Terence sa kotse. Sinabi lang niya na siya ay tagasunod ni Terence nang tanungin siya ni Akira at wala nang ibang alam. Hindi naman talaga nickname yun, identity na ginamit ko dati. Hindi niya alam na ako si Terence. Sabi ni Terence. Kaya ganyan. Tumango si Jepoy. Hindi naman siya chismoso kaya tumango lang siya bilang pag-unawa. Tapos sabi niya, boss, saan tayo pupunta?
Bumalik tayo, ang layunin ni Terence dito ay nakamit, at ayaw na niyang manatili pa. Sige, sabi niya. Tumango si Jepoy at pinaandar ang sasakyan, patungo sa direksyon ng lungsod ng Stonegate. Ang hindi alam ni Terence ay nagtayo si Leandro ng isang entablado sa gitna ng Industry University ng lungsod ng Stonegate, na may slogan na, Battle of Courtship dito. Mayroon ding paliwanag sa ibaba. Nandito ako para maging bodyguard ni Cheryl at homanin ang lahat ng masters. Tatayo ako sa ring at hindi lalaban. Kung may makapagpapatumba sa akin sa loob ng 10 minuto, bibigyan kita ng $1,000. Kung hindi mo kaya, kailangan mong magbayad ng $1,000. Siyempre, mga kamao at binti lang ang kaya niyang gamitin, at wala na siyang ibang paraan para itulak. Kailangang aminin ng isa na tumpak ang gimmick ni Leandro. Ang pagkuha ng 1,000 kway pagkatapos matalo ang isang tao ay isang magandang bagay, at ito mismo ang gusto ni Leandro. Sa ganitong paraan, hindi siya matatalo, at hindi makakatutol sina Cheryl at Yasey kahit na gusto nila. Masasabi ni Leandro na siya ang pinakamakapangyarihang tao ngayon, ang pinakamahusay na makakapagprotekta kay Cheryl. Walang makakatalo sa kanya, at wala siyang karapatang maging bodyguard. Sino ang mas qualified? Ang isang bodyguard ay hindi lamang kailangang magkaroon ng mahusay na mga kasanayan, ngunit higit sa lahat, kailangan niyang bugbugin ang kanyang amo sa kritikal na sandali. Isang buong gabing iniisip ni Leandro ang ideyang ito, hindi na siya kasing tanga gaya ng dati. Hindi siya pwedeng umupo na lang at maghintay kung hindi siya sasagutin ni Yasey. Hindi niya kayang maghintay kung magpas siya si Yasey na palawigin ang pagsusulit ng walang katiyakan. Malamang ay nasa kama na niya si Cheryl noon, at hindi pa makakaakyat si Terence sa tuktok. Sa makatuwid, kinailangan niyang pumili ng pag-atake. Sa simula, maraming tao ang nagnanais ng alok ni Leandro na 1,000 kway, na isip nila na kung hindi lumaban si Leandro, magagawa niya itong ibagsak sa pamamagitan ng ilang flying kicks. Hindi niya kailangan ng 10 minuto. Sa makatuwid, lahat sila ay nag-sign up para dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi tulad ng kanilang naisip. Si Leandro ay parang ipis na hindi mapatay. Ang mga suntok na dumapo sa kanya ay tila hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Hindi man ito tulad ng paghampas ng bato, pagkaraan ng mahabang panahon, masakit pa rin ang kanyang mga kamao at paa. Si Leandro naman ay nakatayo pa rin doon, nakatingin sa lahat. Sinipa pa nga ng ilan sa mga estudyante si Leandro sa Pandia, pero trahedya pa rin. Si Leandro ay ganap na maayos, ngunit ang kanyang binti ay sobrang sakit sa puwersa. Sa madaling salita, walang makakatalo kay Leandro sa loob ng 10 minuto, ni hindi man lang siya ipamuka sa kanya na nasasaktan siya. At kaya, matapos ang mga taong ito na walang magawang ibigay ang 1,000 kway, ang bilang ng mga taong sumampa sa pagsusulit ay nagsimulang bumaba. Ang mga kondisyon ay tila pabor sa kanila, ngunit ang lahat ay naunawaan ang isang bagay, ang isa ay walang magagawa kung walang brilyante. Kung makapagsalita ng ganito si Leandro, siguradong pinaghandaan niya. Kway or dollar? Nakita agad ni Cheryl ang balita sa BBS forum ng paaralan at nakasimangot. Medyo naiinis siya sa pagiging sensasyon ni Leandro, pero ilang beses na niyang ginawa iyon noong high school. Yasey, bakit sa tingin mo nakakainis si Leandro? Hindi mo ba siya hiniling na maghintay ng balita? Bakit niya naisip ang lumaban ng mag-isa? Lumingon si Cheryl kay Yasey. Parang naging matalino si Leandro bro. Alam niyang ginugulo ko siya, kaya natigilan siya ng walang katiyakan. Pinipilit niya akong magbitiw. Nakita agad ni Yasey ang iniisip ni Leandro. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Cheryl. Walang choice si Yasey, hihintayin natin si Cheryl bro para gumawa ng move niya. Walang magawang umiling si Yasey. Aren't you the all-purpose Yasey? Bakit hindi ko magawa ngayon? Not omnipotent. Plus, malulutas kaya ito ni Terence? Hindi ba dapat ang Leandro ay hindi magagapi sa ilalim ng Sky Class?
Si Terence na ang bahala sa Golden Cicada underwear na iyon. Tanong ni Cheryl. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.